Pwede malaman lang namin ano yung circumstances ng recording na yun. Tapos anong nilalaman mo? Ah, sir, actually gusto ko lang idig yung investigation na to dahil meron akong narinig as per doon sa conversation namin ni Colonel Dumlao, yung name ng Albert Chua at ano ang connection nito doon sa isang Korea national na namatay. Ma'am, itong phone conversation, anong kinalaman nito doon sa kaso laban sa mister ninyo? Mapapatunayan ba nito na inosente yung mister niyo? Akong mamarapatin po ng gobyerno at ng Philippine National Police na pakinggan po ito. Sana po para malaman talaga kung sino po talaga ang mastermind dito at hindi sangkot yung asawa ko. Sana po pakinggan nila yung recorded conversation ko. Sino ko kausap mo dun sa conversation? Dun sa kausap ko sa conversation ay yung superior or boss ng aking asawa na si Attorney Colonel Rafael Dumlao. Kailan ho nangyari yung usapan ninyo? Ang usapan namin ay nangyari noong Saturday, January 14. Nag-start po siyang mag-call ng 7 a.m. Natapos po kami ng pag-uusap ng 6 p.m. Ano po ang pinakapakay niya? Bakit po niya kayo kinukulit ng ganung kagrabe? Ang pakay lang nito ni Attorney Dumlao, ni AKG Glenn Dumlao at yung certain Makapagal ay kukumbinsihin po yung aking asawa na mag-confirm doon sa mga pulis na isisenaryo nila na papatayin. Actually, nagbigay pa po sila ng listahan ng mga pulis na papatayin. Bakit daw ma'am nila gagawin yun? Anong purpose nila? Kaya daw nila isisenaryo yung mga pulis na papatayin nila dahil para daw isalba nila si Ricky. Na kunyari yung operation na yon ay legit. Legitimate. Tapos sabi nila si Ricky ay parang overseer lang, lookout. Pero may personal knowledge daw si Ricky. Ang sabi ko, hindi po pwedeng ganun mangyari kasi kung may personal knowledge ang asawa ko sa krimen, therefore, maging accessory din po siya. Kaya hindi po kami pumayag. Ma'am, ano mapapatunay na nangyari nga po yung negosasyon, yung pag-uumbinsi po sa inyo ng mga taong sa binabanggit niyo po ngayon? Actually, yung bahay ko kasi, bahay-opisina po ito. Tad-tad po ito ng CCTV. Marami po kaming CCTV dito. So, lahat na in and outs po nila nare-record. Meron po akong record. Meron po akong picture nila. Okay. Ma'am, may binabanggit po kayo na Chua. Ano po yung trato nila at sino ba yun? Yung picture na po yun na yun ay shinare po sa akin ni Colonel Rafael Dumlao. Dahil i-print ko daw po yun at ibigay ko kay Ricky. Dahil yun po daw ay subject nila noon. Kaya buti na lang hindi ko na-delete sa aking phone at naisipan kong i-print. Dahil po yun ang instruction niya sa akin. I-print ko at ibigay ko sa husband ko. Kailan niya man binigay sa'yo yung picture na yun? Actually, matagal niya po ito binigay noong December pa. Okay. December pa, okay. Ma'am, may na-mention kayo, marami pang ibang pulis na papatayin. Ilan po kaya? Anong ranggo? Actually, doon sa listahan na binigay or doon sa conversation namin ni Attorney Rafael Dumlao, nagbanggit po siya doon ng mga pulis na papatayin. Isa, sabi niya doon sa conversation namin, isa, dalawa, tatlo, at saka isang civilian na nagwi-withdraw ng ATM. Bakit daw papatayin? Kaya gusto nilang isenaryo or papatayin yung mga pulis na yon para lang daw isalba nila si Ricky. Parang tinatakpan nila yung ginawa nila. Tinakpan ni Colonel Rafael Dumlao yung ginawa niya sa pagpatay sa isang Koreano. Ma'am, itong... Koreano to? Oo nga. Involved daw ba siya sa... As per din doon sa recorded conversation namin ni Attorney Rafael Dumlao, yung Koreano daw na yun ay isang drug lord. Boss niya daw si Albert Chua at yung asawa daw ay nagmamanage, asawa ng Koreano. At ang business daw ng Koreano dito sa atin sa Pilipinas ay money launderer. Hindi sa akin ang galing yan. Sa conversation ni Attorney Rafael Dumlao. Ma'am, yung relationship niyo with Attorney Dumlao, how long na kayo magkakilala? Actually, si Rafael Dumlao, classmate kasi ng asawa ko yan sa training. Parang last year ko lang siya nakakausap dito.
Kasi minsan, pag may party kami dito, inimbitahan namin siya last December, nandito po yan. Feeling ko, tinatrabaho nila itong last December, kaya nagpunta siya dito, medyo 12 o'clock na rin, natapos siya na mga 2 o'clock. So, madaling araw, usually madaling araw yan ang punta dito. How long na kayo, yung training, ma'am, what specific training is that? Hindi naman yung... Hindi ko kasi alam yung mga trainings na Pero husband ko. how long na sila magkakilala? I mean years. Are we talking about years? Ang asawa ko nakilala lang niya si Rafael Dumlao because classmate niya sa training. Years? Walang years? Walang Okay. years. So, Kaya ma'am... itong si Dumlao po, ay yung husband ko, bago lang siya sa EIDG. Pinilit lang siya ni Attorney Rafael Dumlao na mag-join sa EIDG. Ito po yung katibayan ng reassignment ng husband ko, na bago lang po siya sa EIDG. July 19, 2016 lang po. Ang husband ko ay nakadistino sa BAM Data, sa Directorate for Intelligence. Pag once na ikaw ay naka-assign sa BAM Data, wala ka pong kaso dyan kasi bawal po yung may mga kaso dyan. Ma'am, balikan lang natin yung senaryo. Ano? Saan daw po gagawin yung senaryo? At paano pa pupuntahin yung 5 pulis doon para gawin yung gusto nilang mangyari? Based din doon sa aming recorded conversation, ang senaryo ay gagawin sa Angeles, Pampanga. Kasi taga doon po yung mga pulis na yon. Tapos po, pag namatay na daw po yung mga pulis na, yung pulis na isa-senaryo nila, ipapresent na daw sa media at sasabihin na daw ni Ricky, ng husband ko, na yan yung mga tunay na kidnapper. At pag nasabi or nag-witness na si Ricky na yan ay mga tunay na kidnapper, that's the time daw na babawiin na ni General Bato yung kanyang mga previous statement na manhunt, shoot to kill, papatayin yung gagong polis na yan. Pero sa suma total po, sa inyong pagkakaalam, sino po talaga yung nasa likod ng pagpatay sa Koreano at bakit po siya pinatay? Ayun nga po yung hindi ko maintindihan eh. Kasi unang-una, yung husband ko, hindi naman niya kilala yung Koreano. Wala naman po kaming motive para patayin siya kasi hindi naman namin siya ka-business rival. So, wala sa isip ng husband ko na masangkot dyan. Dahil ang pinaka-mastermind dyan, based din sa aming recorded conversation at matagal ng subject nila, Attorney Rafael Dumlao, yung Koreano na yan, ay ang nagplano po talaga niyan ay yung kanyang boss na si Attorney Rafael Dumlao. Ma'am, is this the first time nagkaroon ng operation yung tungkol sa Koreano na you know of? First time nagkaroon ng operation? Hindi ko alam sa operation nila, pero based lang din doon sa recorded conversation namin ni Attorney Rafael Dumlao, matagal na daw po nilang subject yung Koreano. Ngayon, ma'am, ang husband nyo nasa custody na ng PNP AKG to be exact. So, any fears na ngayon? Kasi lumapit ang asawa nyo sa NBI eh, not sa PNP eh. Do you have any fears right now? Now that mga ilang hours na nandyan na yung... Actually, takot na takot kami at nangangamba kami sa buhay namin ngayon dahil hindi namin alam kung sino ba talaga ang kakampi namin at yung kalaban namin. Kasi sa tingin ko, ang kalaban namin ngayon, si General Bato or yung buong PNP. Yun po yung sa tingin ko na kalaban namin. So sa tingin nyo, may higher ups pang kasama bukod kay Mr. Dumlao? Based din doon sa recorded conversation namin, mga official po yung nandoon. Yung mga pangalan po. Are we talking about generals ang ranks? Dito, ma'am, ilan kaya sila? Do you know na may mga Of course, kasabot? ang boss ni Rafael Dumlao ay si General, hindi ko alam kung General Ferro ba yan. Siyempre, boss niya yan. May alam siya at head ng AIDG yan. Imposible naman hindi niya alam yung trabaho yan kasi may pre-operation po sila. Ma'am, may alam saan? May alam doon sa kaso ng police operation na naging kidnapping, may alam doon sa cover-up, supposedly. Sa Ano yung alam operation na po na yan, kasi meron silang pre-operation eh. Hindi ka naman pwedeng mag-operate or magtrabaho sa isang lugar pag wala kayong pre-operation. Pero sinasabi nila na pinaniwala daw ni SPO Santa Isabel yung mga bosses niya na legitimate operation mo. Yan ay hindi totoo dahil ang conversation mismo namin ni Dumlao ang makakasagot dyan. Na yung mga balita sa TV, sa dyaryo na pinaniwala ni Santa Isabel na siya po ang nag-lead ng operation, maling-mali po yun dahil
yung conversation namin ni Attorney Rafael Dumlao ay hindi po magsisinungaling. Ano ang sinabi niya dun sa conversation niyo? Based doon sa conversation nila, matagal na nilang subject yung Koreano. Ngayon, si Ricky lang ang nagkataon na Rick, halika, sama ka at mag-join tayo sa Angeles SIOU, Angeles Pampanga Police. Yun po yung gusto nilang gawin. At yun din po yung naging takbo ng operation nila. Sa tingin nyo ba si General Bato may knowledge din sa dun sa cover-up operation? Nakakalungkot nga po dahil based on sa aming recorded conversation, wala pang knowledge si General Bato. Ang sabi po ni Attorney Rafael Dumlao, tsaka niya, i-code pa lang nila. Hindi ko maintindihan kung ano yung salitang code. Pero kung layman's term, ang intindi ko, sasabihin pa lang niya. So ano po pinaka-role talaga? Kasi ma'am ngayon, kayo na mismo nagsabi, sa balita, ang itinuturo pong mastermind at puro tulong lahat ito yung Mr. po ninyo. So sa punto pong ito, ano po talaga yung pinaka-naging role lang po talaga niya? Ang talagang role ng husband ko, at yan po ay inamin niya, siya lang po ang nagdala ng patay na Koreano doon sa isang funeraria. Tapos binigyan po siya ni Colonel Rafael Dumlao ng 30,000 bayad doon sa cremation. Siyempre, inferior ka lang, kailangan mo sumunod sa boss. Tsaka isa pa bago ka sa departamento na yan Pero alam niya ma'am yung, Go. pero alam niya yung operation na yun. Prior do sa pag-uwan sa Koreano, alam niya na may mangyayari yun. Actually, hindi alam ng husband ko just kasi gabi na po tinawagan ni Colonel Rafael Dumlao. Sabi niya, ni Attorney Rafael Dumlao, based doon sa interview, sa interview ng husband ko with Mike, sabi ng husband ko, tinawagan ako ng aking boss ni si Rafael Dumlao bandang 8 to 9 na pumunta ng Krame dahil meron silang malaking operation. Hindi akalain ng asawa ko na yung sasakyan ng Koreano ay nakapark na doon sa loob ng EIDG at nandun yung Koreano at nakita ng husband ko na pinapalo ni Attorney Rafael Dumlao yung Koreano ng 45. So buhay pa. Buhay pa. Tapos, nung buhay pa, sinabihan ni Attorney Rafael Dumlao yung husband ko na iligpit yung katulong. Ang ginawa ng husband ko, nilapit niya yung sasakyan niya para i-transfer yung katulong dun sa sasakyan ng husband ko. Tapos, sabi ni Rafael Dumlao, Ricky, iligpit mo yung katulong kasi maging witness pa yan. So, ang ginawa ng husband ko, inikot-ikot niya, binaba niya sa isang lugar dyan sa Balite Drive particular at sinabihan niya yung katulong, ano ba talaga ang rason? Bigyan mo ako ng reason, bakit hindi ka patayin? So, sumagot naman yung katulong, Sir, bago lang kasi ako dito, isang araw pa lang ako. So, sir, maawa ka sa akin, may pamilya din ako. Yan po yung sabi ng katulong. O di sige, bigyan kita ng 1,000, lumayas ka na, sasabihin ko na lang na patay ka na. Magtago ka na lang, wag ka na bumalik sa amo mo. Yun po ang sabi ng husband ko. At maririnig din po yun sa interview. So yung asawa niyo, never niyang nasaktan si G? Hindi po, kasi nakita niya nga po na gulay na nga po yung yung Korean. Nasa loob ng sarili niya sasakyan. Ano po yung mga susunod nyo hakbang? Sa ngayon, kasi wala pa kaming abogado dahil nag-withdraw yung aming lawyers dahil maraming death threat din sa kanila, kagaya sa amin, naghahanap pa rin kami ng kakampi sa amin. Pero, sawa ng Diyos, si Chief, Chief ng Public Assistance Office, Presida Acosta po, yung nag-assist sa amin kahapon. Ma'am, death threats, sino palagay niyong behind it? Actually, maririnig nyo naman at nakikita nyo naman sa television at sa radyo. Sino po ba ang laging nagsasabi ng threat sa amin at sa husband ko? Isa lang po, si General Bato. Siyempre, of course, yung mga mga tao niya. Lalo-lalo na yung AKG. So, ginagawa pong fall guy lang po yung list na. Fall guy lang po ang ginawa nila sa asawa ko. Ma'am, that despite 20 years yung nasa service yung asawa nyo,
do you still have trust sa iba pang mga police officials in case, kasi nga, nasa loob ngayon ng kampo krami yung asawa niya. Hindi naman lahat na pulis masasama o magnanakaw o holdupper o kidnapper. Hindi po lahat. May mga pulis din po na mga mababait at straight. Sana din po, nananawagan po ako kay General Bato na sana po tumulong po siya dito sa investigasyon na ito at china-challenge po namin yung kanyang maging participation dito at malaman na talaga kung sino yung pinaka-mastermind. Yung mga anak nyo, ma'am, kamusta ang status? Are they, going on with their lives, mapasok sa school, o huminto muna sila pumasok? May ganun bang, ngayon? Actually, I decided na huminto na sila ng schooling dahil, syempre, ayaw ko din mangyari na mawala sila sa akin. Yung nakausap namin yung AKG kanina, and sabi nila, ina-amend na lang nila yung warrant of arrest, and then isasama sila Mr. Dumlao and Baldonado doon sa custodial center kung nasaan yung asawa niyo. Anong naisip ko doon? Medyo mahirap yan. Malaking question mark yan. Bakit ina-amend? Walang ganon amendment. Bakit nila i-amend? Di parang ang feeling ko less guilty yung asawa ko. Bakit nila ina-amend? Kasi walang nangyaring ganon. Heinous crime yung kidnapping eh. Bakit nila basta-basta i-amend? Hindi, tsaka hindi pwede mag-amend ng police. Wala. May warrant of arrest, konti lang yun. Mabalik ako January 13 at January 14. Ano nangyari doon, ma'am? Ano yung mga nakita nyo sa CCTV na yun? Ano yung makikita natin yun? Kasi itong Attorney Rafael Dumlao na to at saka si Colonel Macapagal, ang malaking katanungan naman sa akin, bakit kailangan nilang pumunta ng bahay ko ng madaling araw para magkumbinsi lang sa amin na pipilitin ko si Ricky para mag-confirm doon sa mga isisenaryo nilang polis. Bakit? Di ba ang laking tanong? Bakit mo kailangan makipag-negotiate sa amin? Ordinaryong tao lang kami. Colonel kayo. Abogado pa kayo. Di ba malaking question mark? So sir, ma'am, ano sa tingin niyo po? Sa tingin ko, kaya sila nandito, kaya pinipilit nila kaming pasukin dito, free naman silang pumasok, pinapapasok namin sila, wala namang hindrance. Sa tingin ko talagang kinukumbinsi talaga nila si Ricky para mapagtakpan ang kanilang gawain. First time lang bang ang asawa niyo, ma'am, napunta sa mga operations ng anti-illegal drugs, ma'am? O previously, naging part na rin siya ng team? Actually, in his 25 years of service in the government, marami po siyang commendations. Andyan lang, madami. Kung gusto niyo kuhanan picture, kuhanan niyo. At china-challenge ko rin kayo nga na kunin yung data, yung parang ano ba tawag doon? Record ng husband ko para ma-check nyo or ma-authentic nyo kung talaga bang recidivist or may mga kaso itong asawa ko na ina-allege ng PNP ng AKG na ito ay nagfi-fake ng mga warrant of arrest. Ito daw ay modus operandi ng asawa ko. Kaya china-challenge ko kayo na i-pull out yung record ng asawa ko kung ano-ano ba talaga yung mga naging kaso. Sila Yalong po ba? May role din sila doon sa tingin niyo? Bukod kay Dumlao, sila Baldonado? Actually, doon sa aming recorded conversation with Attorney Rafael Dumlao, team leader or superior ng boss ko, ang na-involve lang na name doon ay Yalong, Mana, at Laigo. Ma'am, dalawa yung bagay na tinanggihan ng asawa po ninyo. Number 1, yung pagpatay sa katulong. Number 2, yung pagsangayon dito sa planong ito. Bakit po niya tinanggihan yung utos na yun? Sabi po ng asawa ko, hindi niya kayang pumatay ng tao. Hindi niya kayang pumatay ng taong walang kasalanan. Kaya pinatakas niya yung katulong. Saan ka makakita ng kidnapper? Binigyan niya pa ng 1,000, tapos pinatakas niya pa. Sabi ng husband ko, malaki ang takot niya sa Diyos. Nagbago na daw siya. Ma'am, Tapos are you... Sorry. Go. Yung sa senaryo, bakit po hindi siya sumang-ayon, ma'am? Hindi siya sumang-ayon doon sa magiging senaryo nila Attorney Rafael Dumlao dahil wala siyang personal knowledge doon sa mga colonel na yon. Kasi colonel yung Laigo eh. Colonel din yung Mana. Never pa niyang nakita in person yon. Bakit niya kailangang patayin? Anong motive? Sabi niya, kawawa naman, may mga pamilya itong tao. Kaya hindi po siya nag-confirm.
Ma'am, are you willing to appeal dun sa katulong? Just so, kasi posibleng siya din makapagpalinis sa ano ng asawa nyo eh. Pakita sa inyo, sabihin kung yung ganun Para ba. doon sa katulong, para doon ma'am sa katulong, Ma'am Marisa, alam mo yan, kung ang asawa ko ang nagkidnap sa'yo, kasi sa umpisa pa lang, na humingi ka na doon sa mga kidnapper ng time para kuhanin mo yung gamit mo. Tapos humingi ka pa ng time na iihi ka based doon sa mga salaysay mo. At isa pa, ang piring mo at sinabi mo piniringan ka bandang Quezon City na from the place of your boss na Korean hanggang Quezon City na wala kang piring, di alam mo kung sino yung kidnapper dahil nasa gitna ka nakaupo. Sabi mo pa, ang napagitnaan ka dahil may nakaupo dito na isang kidnapper, may nakaupo dito sa isang kidnapper. So, dapat identify mo na yung asawa ko. Sana po hindi ka nagsisinungaling at wala pong kidnapper na magbibigay ng 1,000 para patakasin po kayo. Magsabi lang po kayo ng totoo at makakatulog po kayo ng mahimbing. Ma'am, willing kayong i-name drop yung mga police officials na possibly ding sangkot? May proper forum tayo dito at ayan po ang hinihingi ko at nananawagan po sana ako doon sa Senate Committee natin na sana po magkaroon sila ng interest dito sa kaso na to at masolve din agad kung sino ba talaga yung mastermind. Nasa AIDG po ba sila or ibang based unit? din doon sa aming conversation, ang mga salarin daw po dito ay yung mga kausap namin I see. ni Attorney Rafael Dumlao. Wala na po akong kausap nung gabi ng Friday, kundi si Glenn Dumlao lamang at si Colonel Macapagal at si Attorney Rafael Dumlao with my lawyer. Your evidence for this, ma'am, how strong do you think? Again, I have recorded our conversation on that night of Friday. Ilalabas na rin ang ba yun? Of course, yes. Kailangan ko nga, kaya nga ako humingi ng tulong sa Senate na doon na lang namin ilabas kasi parang ang feeling ko, yun ang pinakamagandang place na para marinig po ng buong mundo. So, yung pinarinig mo sa amin, ma'am, that conversation was on January 14. That was January 14 and that is only a gist of our conversation. Pero ito nirecord nyo to dahil nagkaroon na kayo ng photo. Siyempre, na-record. Saan yun Kasi, ni-record? considering na meron tayong kailangang i-confirm na patayin, kung wala akong ebidensya, wala kaming ebidensya, at salita lang kami, walang basis, tatalo kami. Kagaya nito, recording. Hindi naman pwedeng i-delete ito, hindi naman pwedeng idagdagan dahil recording, continuous yung usapan. So, doon lang po ako nagkakalakas ng loob na malinis po yung pangalan ng asawa ko dahil wala po siyang kinalaman dito sa pagpatay ng Koreano. Ang tanging kinalaman niya po ay siya lang po nagdala ng Koreano sa crematory at binigyan siya ni Dumlao ng 30,000 para ibayad doon sa crematorium. Yung usapan niyo po yung mga colonel po, yung po yung gusto niyo marinig sa Senate po. Yun po ang gusto ko marinig nila kasi para ma-invite silang lahat. Kung sino man yung na-involve dito, ma-invite. Pero halos parehas din po yung pinarinig. Halos parehas lang po. Kasi sa 1 to 5 conversation, nandun po yung pamimilit nila na mag-confirm na si Ricky para doon sa mga isi-senaryo nilang police. Would you like to request General Bato to provide security for your husband? Considering na mga police din po kasi yun sa kanilang din. Actually, nandun ako sa NBI kahapon. Gusto ko siya makiusap in person para ipaparinig ko sa kanya yung ni-record ko para sana hindi na dumating sa panahon na ito ngayon na nandito kayo. Pero ang sabi niya sa akin, hindi daw po pwede, bukas na lang. So, I texted him, I called him, hindi po siya nag-reply sa akin. So, ano ba ako? Maliit lang naman kami na tao para replyan. Gusto ko sana, nire-respect ko po siya, gusto ko po sana, siya na lang po sana makarinig mismo nung conversation namin nung kanyang colonel na si Attorney Rafael Dumlao, ni Glenn Dumlao, ni Colonel Macapagal, para siya din po mag-judge kung ano ba talagang klaseng tao itong mga pulis na involved na ito.
bilang misis ko, kayo ang nagpapakatatag ngayon sa pamilya niyo. Considering yung asawa po niyo nakakulong, lahat po ng bigat nasa inyo. Gaano kahirap bilang sa akin? Actually, mahirap. Hindi ko na nga nagagawa yung gawain ko dito sa office. Pag ako lang po nag-iisa, talaga pong natatakot po ako. At halos hindi na po ako natutulog. Dahil nangangamba po ako sa maging kalagayan ng aking asawa dahil based doon sa aking intelligence report na papatayin daw po nila si Ricky once na i-travel papuntang Pampanga. Gano'n masakit para sa Sa akin naman, kung nagsasabi ka ng totoo, hindi mo naman kailangang matakot mamatay kasi lahat naman tayo mamamatay. So, sana lang, mas maganda na lang din yung ginawa ng husband ko para ito yung wake-up call doon sa mga nakakataas na ayusin na nila yung organization nila. So ma'am, doon sa nangyari ma'am sa kabuuan, mako-confirm natin na existing talaga itong Tokhang for ransom. Wala kasi akong idea dyan sa Tokhang for ransom na yan, sir, eh. Hindi ko alam, pagkaalam ko lang ng Tokhang, kakatukin ka, tapos kung ikaw ay yung suspect drug, kakatukin ka, tapos kukunin ka, yun lang pagkaalam ko. Pero in general, hindi ko alam kung ano ba ang ng Tokhang for ransom. Walang na-mention si SPO3 sa ganun with regards dun sa ganun. Wala po. Wala siyang Ma'am, itong evidence ninyo, na-submit nyo na sa DOJ lahat? O anong... Ayun nga po yung masakit eh. Dahil hindi po kami binigyan ng opportunity to be heard. Unang-una, nagkaroon na kaagad ng resolution. Pinagsasabit pa po kami ng aming counter affidavit by February 6 and February 13. Actually, ongoing po yung preparation ko. Ang nakasaad sa resolution, same case number, same offense committed, tapos resolution na agad. Parang ginawa nilang train. Dahil, bakit sila nag-resolution? Saan po sila nag-base ng kanilang resolution? Hindi pa nga nila natanggap yung aming counter affidavit. Ibig sabihin, nag-base lang sila ng resolution nila doon sa complaint ng AKG. Kay President Duterte ba, may mensahe kayo or may nais kayong apila? Actually, kababayan ko si President Duterte, taga Mindanao po ako. President, sana po tulungan niyo po kami. Dahil po biktima lang po yung asawa ko dito. Hindi niya po magagawang mangidnap, hindi niya po magagawang pumatay. Kahit na po i-trace niyo po yung kanyang record sa buong PNP, kahit kayo po mismo mag-trace, hindi niya po, wala po siyang ganun dahil may takot po siya sa Diyos. At kahit po ganito lang kami, tamang-tama lang kinabubuhay namin, hindi po kami marunong man lamang sa kapwa o mamatay ng isang tao.